Amen and amen. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Thank you so much for joining us today. Welcome po sa Real Welcome Life po. Christian Communities. Andito na naman po kaming dalawa Yes. ni Timmy. At medyo twinning kami ngayon. Medyo hindi po namin pinag-usapan to. Beige. The team today is beige. Beige po tayo Yes. lahat ngayon. And ang lahat po ng mag-beige ay sumigaw. Hindi pala pwede. Nasa church pala tayo. Anyway, again, welcome po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo. Nakasama natin sa same time zone. If you're watching this live, dito po sa Pilipinas, good morning po sa inyong lahat. And if you're watching this sa medyo advanced sa time zone, good afternoon po sa inyo ngayon. And sa inyo naman po who are staying up late for to join us today. Thank you so much po, especially sa mga nandiyan sa US and Canada. Hello po sa inyo lahat. Thank you for joining us. We hope na maging blessing po sa inyo itong ating online service for today. Amen. I would also like to say good morning to them. This is a brand new day for us to receive God's mercy and God's love individually and as a church. Amen. Naniniwala ka ba dun, Amen. Kuya? Alright. Amen. So, Alam nyo ngayon, live tayo ngayon kasi kung Okay. makikita ninyo, iba itsura nung ating ngayon, live stream natin. Iba yung itsura ng background natin because we're live here ngayon sa Pasita Avenue sa CA Milan Building 2 dito sa Pasita. And due to dahil sa ongoing pa rin na problem natin sa kuryente sa sa dati nating center, we decided to temporarily stay here, and we thank yung ating yung management ng building na to for allowing us to be here Thank you today. So po. thank you po. We hope If na you're more watching blessings po sa inyong business. Salamat po. Yes. Thank you. And what's good about here, Kuya, is that malamig. Ay, perfect. Maganda ang Yes. kapaligiran. Very summer. Yes. Kahit bare months na. Ayan. Perfect. Okay, I would just like to remind everyone to share this live stream Yes. or this recording. If hindi nyo man po mapanood ng live, you can share this through YouTube, Facebook, and we also have our website, which is, what is the name of our website, Kuya? Ang website natin, Come makikita in. niyo yan sa online.rlcc.ph. Actually, lahat ng parang isang isang website natin, it's connected sa lahat ng ating social media Platforms. pages, Wow, okay. sa ating mga iba-ibang website links natin. You can also, if you're watching this from abroad, if you're watching this hindi kayo nandito and you're wondering paano kayo makakapag send ng inyong giving, ng inyong offering to the Lord. Andun din yon sa online.rlcc.ph. You can just find it there. Or if you also want to be updated sa ating Project Open Door, pwede rin kayong makahanap ng link doon sa ating website. So yun, don't forget, kakasabi lang ni Timmy, don't forget to share yung ating live. We would like Yes. more and more people to be blessed dito sa ating online Amen. ministry. And of course, wag niyo pong kakalimutan na let us know where you're from, i-comment nyo dyan down below, and please greet one another as you watch this live together with others, kahit na hindi kayo physically magkakasama, at least pare-pares kayo nandyan online. Also, Kuya, gusto ko lang pahabol for those of you who are watching our online worship service for the very first time. Hello po. Again, we are RLCC, and our mission, ito palagi nating sinasabi, that our is to experience a real life in Christ together with others. So, Amen. welcome po kayo dito sa Amen. ating church. Purihin ng Panginoon. Amen and amen dyan. Alam mo, isa sa mga bagay na I thank the Lord for is last month kasi we ended yung series natin about physical health. So ngayon we have started ngayong month of October yung ating panibagong series. May kinalaman naman sa healthy relationships naman, di ba? So last week Kailangan natin yan. Perfect. Last week in-start po natin yan, and today we'll be diving deeper dun sa sa series natin entitled Green Flags. And alam mo, last week sinabi mo sa kanila ano yung ibig sabihin ng green flags. Green And flag. today we'll start talking about green flags, ano-ano yung mga green flags na to. And ako excited ako doon kasi to be honest, hindi ako masyadong relationally healthy na tao. Although I have relationships, pero hindi ako masyadong green flag when it comes to maintaining relationships. Pero ikaw ba, anong expectation mo for Ako today? as someone na relational. Oh. Yes, sa mga nakakalam po. Yeah. Siguro, one of my expectation is to really, as a relational person, paano ko siya ititignan on a spiritual level. Or ano yung Oh. sinasabi ng Bible or ng Word of the Lord about it. Perfect. Para mas matutunan ko silang mahalin or at ma-maintain yung relationship. Tama Na yun, meron tama ako yun. with others. Ikaw ba, Kuya Sai? Amen. What's Ako your yun, expectation? dahil mababa yung yung aking knowledge when it comes to maintaining relationship. Ito very very important sa akin ito, and I think magiging helpful sa akin ito. And for all of you who will be who are expecting a lot, so we hope na you pray about this and prepare niyo yung heart niyo
for God's messages. But now, let's worship the Lord po muna. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everyone. Can you tell the person sitting beside you, good morning? Good morning. Okay po, magandang umaga. Nakapag-merienda po, nakapag-almusal na po ba ang lahat? Nakapag-kape na? Yan, meron na po bang energy to really worship the Lord today? Meron po ba? Parang walang energy. Okay, pakisabi nga po sa inyong katabi, kinagagalak kitang makita ngayon. Yes. Yan kinagagalak. Okay, bagong place, pero bagong presensya ng Panginoon ng ating maranasan today. Amen? Amen. So speaking about rejoicing po, alam nyo, even though you went through probably different situations in the past or in the past weeks, but I know for sure there is always a reason for us to rejoice in the Lord. Amen? Amen. Because God is great. Can you tell to the person sitting beside you, God is great? Amen? God is great. For those who believe that God is great, may I invite you to please stand and then prepare our hearts to worship our Lord. Let me read this verse with you first. Sabi po dito sa Psalms 145 verse 3, it says here, great is the Lord and most worthy of praise. Amen. Great po ba ang ating Panginoon? Amen. And His greatness, no one can fathom. Okay? And sabi po dito, praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Amen? God is great. Amen? No matter what you went through this past week, there's still a reason for us to worship the Lord together as a church. Amen? He is great. He is great. And His mercy and love is new every morning. Amen? Let us pray. Lord, you are great. And you are merciful. And you are true to your promises. We are here, Lord God, as your church, entrusting ourselves to you because you are trustworthy. And we want, Lord God, to really lift your name on high because you deserve it. Because you are our great God. Thank you, Lord, for this wonderful day. And we are here, ready to worship you in spirit and in truth. Because you are our great God. Amen? Let's worship the Lord together. Come on, we're going to celebrate God's goodness and His faithfulness today. Are you ready? Woo! We sing it out. Oh, creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Oh, glory, glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Amen? Come on. All creation gives you praise. Let all creation sing. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Come on, jump around. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Come on, clap your hands for God. All to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may say,
and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. What are we all saying? Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. We declare, holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Oh, we sing. The whole earth sings. Oh, we sing it out. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. We sing it one more time. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great. God is great, and His praise all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Because we're living for the glory of your name. Because we're living for the glory of your name. The glory of your name. Give it praise. Yes, oh God, you deserve all the highest praises and glory, oh God. We thank you, Jesus, for being here with us, who came to this world to save us, who came to this world to offer His life, to take us away from darkness, oh God, and we continue to worship you. Because you loved us, because you are here, oh God. We thank you, Lord, and as we sing this song to you, oh God, may your name be lifted high, oh God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. You are. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. We thank you
is none, Lord. We thank you, Jesus. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We sing you worthy, Lord. Worthy is the Lamb. You're worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. High and lifted up, Jesus, you are. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. So you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Children, declare that you are worthy of all praise. Your sons and daughters are gathered here because the King of Kings, the Lord of Lords, the God of all creation, chose to humble himself to the death on the cross for the forgiveness of our sins. And right now, God, we are just reminded of your great love for us. We are reminded that we are unworthy, but because of your great love, because of your grace for us, our new identities are found in you. When you died and rose again, we rose again with you, God. So, Father, right now, receive this worship, receive the songs of our hearts, Lord. May you be glorified, may you be lifted high, may you be praised.
Jesus, there's no more beautiful name than you. Let's praise our God. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sing it out. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together. Lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. We praise you, Lord. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Just express your worship to Him right now. Oh, you're worthy to be praised, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Oh, we see you, Lord. 'Cause I'll never know how much it costs to see my sin. I'll never know. To see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. We sing it once more. You're altogether lovely,
together. All together wonderful to me. We praise you, God, for you are worthy to be praised. And it's not because you flaunt your power, it's because you stand in humility. So, Lord, receive our worship. Receive the worship that comes from the bottom of our hearts, Lord. For you are the God who is most worthy to be praised. Jesus, our Savior, our lover, our friend, our God. Thank you, Lord, from the bottom of our hearts. This we pray. And all of God's people say, amen and amen. Let's lift his name up. Come on, church. We praise you, God. Okay, God is beautiful and God is wonderful. Amen? Amen. So, look at the person beside you. That's actually a reflection of God's beauty and God's awesomeness. Amen? Because of God's grace through Jesus Christ. Amen? Amen. So why we don't move around and then greet one another? So magandang muli RLCC. Good morning everyone. Okay, iba hindi po mapigilan ng kanilang pag-greet. Siguro sobrang na-miss nila ang isa't isa. Ayan. So let's also welcome those who are joining us online. Good mornings po sa inyo, good afternoon, and good evening wherever you are in the world. You are with us in spirit. You are with us in spirit and in truth, worshiping together the Lord. Thank you so much for joining us. Okay, so tayo po ay dadako sa ating pagbibigay and hindi po ako ang mag-exhort for today's video. Meron po tayong inimbitahan ang magpapatotoo po sa atin sa pamamagitan ng katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay. Walang iba po dyan kundi si Sister Fatima. Okay, good morning everyone. Good morning pa po, wala pang 12 noon. Okay, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Sister Fatima Lopena, isang teacher at asawa po ng OFW. Okay, magbibigay po ako ng konting background sa aming mag-asawa. Bago po kami mag-asawa, parehas po kaming OFW. So, pag sinabi pong OFW, ang kaakibat po nun ay
Nanunuyo ang lalamunan. Ang kaakibat po nun ay pagiging breadwinner. So, dalagat binata kami, parehas po kaming breadwinner. Hanggang sa nag-asawa po kami, hindi po kami naalis sa sitwasyon na yon. Nalimitahan, pero hindi naalis. Hanggang ngayon po ay parehas kaming sumusuporta sa both sides. So, yung mga OFW po dito, siguro nakaka-relate po sa akin na kapag bakasyon ang OFW, bakasyon din po ang wallet. Tama po. Okay, so doon po sa pagiging OFW ng asawa ko at sa pagiging breadwinner namin parehas, for all those years ng pagsasama namin, akala ko hindi magiging conflict. Kasi parehas kaming breadwinner. Until dumating yung nakaraang taon. Yung nakaraang taon po, doon po tinest yung pagsasama namin. Nagkasilipan. Nagkasilipan sa itinulong sa parehas na pamilya. Siyempre, kapag mag-asawa, nandyan po yung pride. Kahit po, Kristiyano na tayo. Tama po. So, nagkasilipan hanggang sa ako po, noong mga panahon na yon, sandali. Huwag mo akong pinagmamalakihan. May trabaho ako. Kaya kong buhayin ang sarili ko. So, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang... Yon. Praise God. Hindi niya pinahintulutan. So, when you surround yourselves with people na kasama ang Panginoon, nandun po yung mga ka-LG ko. Sinare ko sa kanila, iniyakan ko sa kanila. So, nailabas, may mga konting word of God na natutunan. So, alam ko yung pagsasama po namin, pinoproseso. Doon po sa mga conflict naming mag-asawa, when it comes to finances, isa lang po ang napagkakasunduan namin. Pagdating po sa giving. So kahit may conflict po kami mag-asawa, pagdating po sa Sunday, pumupunta po kami dito minsan na hindi kami okay. Pero bago po kami umalis sa bahay, pinag-uusapan namin yung pagbibigay sa Panginoon. Kasi alam po namin na hindi man po kami perpektong tao, hindi kami perpektong mag-asawa, pero alam po namin na mayroon po kaming Diyos na perpekto. Alam po namin na lahat po ng ipinagkakaloob po niya sa amin ay perpekto. So wala po kaming right po ba? Wala po kaming pagkakataon na questionin siya sa area na yon. Ang sabi nga po sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Yes, we are not perfect, but we believe that we have perfect God. Kaya kung ano man po ang nararapat sa Panginoon, ay ibibigay po natin sa Kanya. At ngayon po, dahil po sa katapatan namin yon, unti-unti po kaming inaayos ng Panginoon sa area na yon. So unti-unti po naming napag-uusapan. Medyo minsan may kirot kasi tao tayo. Pero alam ko po na parehas po kaming tinuturuan ng Panginoon. Yun lamang po at salamat. Palakpakan po natin si Sister Fatima or si Teacher Fatima. Ang ganda po ng sinabi ni Sister Fatima, no? Even though we are perfect, frail, and broken, but we are serving a perfect God. Amen po ba? So no matter what situation you are in or what season of life you are in or no matter what mountains you are faced with, our God is a perfect God. Amen? So in that so po, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo at handa po natin ang ating puso sa ating pagbibigay.
for you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. We just want to thank you, Lord, for everything that you have done in our lives, Lord, and even through our lives. Thank you, Lord, reminding us of your and your loving kindness through the testimony given by Sister Fatima. Lord, it's true that even though we are perfect, frail, and broken, but we are serving a perfect God. And for that, Lord God, we are so thankful to you, and our gratitude is in you, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. And I pray for this tithes and offering, Lord. Pray that you may use them, Lord, for the glory of your name. This is all we pray in Jesus' name. Amen. So, everyone po, pwede na po tayo makaupo. Hello. For the first time po, kakanta kami ni PB. Magandang umaga sa'yo po. yung may echo eh. So, ikaw yung kakanta. Ay. Oh. Maliit na bagay. Pasensya na po sa mga nanonood. Baka nag-breakfast kayo. Good morning po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating panibagong lugar. No? By the way, baka hindi nyo alam, sa baba po nito, sa 4th floor, ay meron pong massage parlor. Kung sakaling pagod po kayo, baba lang po kayo ng isang floor. No? Yan. Sa taas naman, ay parang merong garden yata na ano. So kung medyo nalalamig kayo sa Panginoon, akit na lang po kayo doon sa taas. Ano? May bar daw doon, may bar. Sige po. Anyway, welcome po. At nandito po tayo sa lugar na ito. And of course, I apologize po sa mga tao na maaaring nabigla kayo. Or maybe dito lapit ka ng konti kasi nasa TV tayo. Okay, ayan. Baka nabigla kayo sa sudden mga changes. We did our best po to communicate to everybody. Pero kung di man nakarating sa inyo o nabigla kayo, we apologize. Anyway po, talagang napag-desisyon na ng leadership ng RLCC that we have to look for a new place kasi po nahihirapan na talaga tayo doon sa place natin doon dahil panay ng paypay ng mga tao. At napapansin ko lumalaki na po yung mga muscle ng mga tao sa kanilang mga braso. Mataas din yung BP kasi, di ba? pag Tumataas mainit? yung BP dahil mainit. But so we started looking and basically itong lugar na ito, so far, ang parang masasabi natin conducive sa ating gawain. No? How do you find the place ba, by the way? Okay. Let us know, give us feedback kung meron kayong anything na positive or negative. Sabihin nyo lang sa mga pastors ninyo. Kung meron kayong na-feel or naiisip about the place. Of course, may mga ayusin pa dito. But I just want you to know na hindi pa naman tayo nagko-commit talaga dito sa lugar na to. Today,
well, ayon sa nakarating sa amin na information, the owners of the building is giving us today para more or less mag-decide, otherwise ibibigay nila sa iba yung lugar. So please pray. Okay, kailangan natin ng wisdom dito sa pag-upa rito. And also, I'd like to just remind everyone ng church po is not a place, not a building, but the people of God. So kahit saan tayo mapunta, we're still the church. Tayo pa rin yung RLCC, no? Okay lang ba sa inyo sa ilalim ng puno ng saging or anything, wherever we meet? Ha? Pwede, no? Pwede, di ba? Sa may creek, no? Oo. Pero ang nabalita ako sa mga youth, kaya daw gusto nila yung lugar na to kasi pagbaba daw nila, ang dami raw nilang kakainan. Nandiyan yung tudings. Hindi So, naman problema. Saan tayo kakain? Yeah. So doon yung makikita yung motivation ng mga tao kung saan patatagpuan. But seriously, we definitely need prayers po ng bawat isa. Please intercede for your leaders. Ask God na mabigyan tayo ng wisdom kung dito nga po pa tayo. One other challenge natin is of course yung mga bata. We are being offered room sa third floor na para gamitin for the kids. But we're considering, siyempre added cost po yun no? So, but we do love our kids, tama po ba? Mahal natin mga bata. So we want, yung mga up next at mga trainer siya, talagang, ganun talaga sila, no? We love our kids and we want them to have a place of their own na hindi sila maistorbo. So please pray for these things kasi hindi basta-basta yung decision na yun. Okay? But we do believe po na if the Lord is leading us here, then He will provide for us here. Amen po ba? And sa nakikita ko, puno na tayo rito and hindi ko alam kung may mga dadagdag pa, we may have to add the service, no? Next time, kung talaga dito tayo, baka kailangan natin ng third service. No? Okay ba sa inyo mga alas 10 ng gabi or something like that? Hindi naman siguro, no? Ha? Okay. Mga call center daw atin doon. Yeah, by the way, may call center dito sa second floor, di ba? May call center. So may call center din sa paligid. So there's a potential for outreach. Okay? Marami tayong pwede ma-reach out dito. Ha? So we're really excited. Sorry, madaldal ako. Ikaw naman. Ay, amen na lang ako. Hindi, actually, sa history ng RLCC, itong move natin na ito, if ever here or anywhere, this is our 7th. Yeah, ayon sa historia natin, si Pastora Marifi, Yo, kanina sa first service, tinanong ko, pang 7 lipat na po ito ng gusto pa niya RLCC. i-volunteer kung anong suot natin, kung ano. Yes, additional okay. Siyempre, information. kailangan yan. So, sa bawat paglipat ng RLCC, isa sa observation namin, may bagong growth na binibigay ang Panginoon. Di ba? Yung mga matagal na Yes, rito, oo. alam niyo yan, mga ka-core group ko at saka yung mga sinauna Sino ba rito. sa inyo ang mga Tayo people? Nakabutan niyo pa yung Tayo building? 5th floor. Meron ba Walang ito? Okay, elevator. may mga ilan dito. Okay? Tapos, yung SP 2000 po, hindi pa Yung red carpet at hindi pa amoy yung center sigarilyo. natin, yung parang may mga pula-pulang carpet, pula-pulang mga yung pagpasok po natin, i-sprayan natin kasi amoy beer. So, sino yung nakabutan nyo, SP 2000? KTV. Wow, ilan dito. Yes. And then MMG po, yung pagpasok nyo po, hindi nyo alam kung may Bahay ni church doon o Lola. wala. Yung may hagdanan Madilim, na gano'n. may multo. Ay, joke lang. Alright, okay, di ba? Praise God. Tapos bumalik tayo sa center. Sino sa sa center? Mga batang center. Okay, Mga batang center. dyan, FNH, Yan, at saka yung oo. mga dyan. Okay. So ngayon, batang tambak na ngayon. Kasi puro tambak na ngayon doon, di ba? Tapos sino sa inyo sa MJC pa lang kayo nag-umpisa? MJC. MJC, yung huli Doon sa, natin. Yung mainit. Paypay. Walang mga batang MJC rito? Meron, Wala? meron. Oo, Oh, MJC yan. ka pala. MJC, Okay, baby. sige. So ngayon, dito, magkakaroon ulit tayo ng mga bago. Oo, at sa kada lipat, talagang faith stretching po ang mga presyo ng mga renta. Pero, Oh, yeah. ang mahalaga naman, paano natin gagamitin para sa paglago ng kaharian ng Diyos. Yun naman ang gusto ng Panginoon. So, in fact, meron Also akong... rin, love, ang pinakamahaganda rin, sorry, I interrupt kita. Ang pinakamahalaga talaga is the presence of the Lord. Kahit saan tayo naroroon, yung presensya ng Panginoon. Yeah. I mean, I read somewhere na ang Saddleback Church, kilala niyo yun? Yung Kirikwari Warren, Purpose-Driven Church. Alam niyo ba kung ilan yung nirentahan nila bago sila nagkaroon ng sarili nilang napakagandang malaking lugar? 79. So Wala pa malayo tayo, po pang 7 Pito pa lang tayo. Hindi pa tayo kota. Pito pa lang tayo. Malayo pa tayo.
In Kaya. Jesus' Si name. Rick Ware, kapitbahay mo yun, di ba? Diyan lang sa tabi-tabi. We would like to encourage you lang na Yes. God is the one who leads this church and He owns this church and He will take care of RLCC Amen. hanggang sa pagdating niya. Amen? Sa- Kailangan lang natin i-follow yung Sa lead decision niya. po natin, hindi lang tayo logical, ganito, mahal, ganyan. We want to hear from the Lord. We want to hear God. And if God says, I want you to go there, diyan kayo, then we will be here. Dito tayo, okay? By faith. Di po ba? Amen? No? Tapos kung ano naman po yung mga kailangan natin, o ano naman, God will provide. Yan. So, yun, inihiling ko po ang panalangin po natin. Let's all pray right now. Manalangin po tayo. Together. Yes. Lord, you are the head of this church and we believe, Lord, na meron kang good purpose sa amin as your people. So, dito sa decision na gagawin namin regarding this place, we ask, O Lord, na through the gifts of your Spirit, mangusap ka. Use anybody, use each one of us, Lord, para magkaroon kami ng word of affirmation o encouragement, para magkaroon kami, Lord God, ng sense sa heart namin na this is where you want us to be. And we believe, Lord, na hindi kami kukulangin. Instead, you will provide more than everything that we need and beyond that para sa POD and so forth. Balang araw, Lord, we will have our own place at hindi na kami palipat-lipat. But until then, Lord, we trust in you na ikaw ang magpo-provide ng lahat ng bagay, Panginoon. So even yung potential ng lugar na ito, whether we can reach out to others, Lord, we ask you, Lord, open the doors for us, open opportunities for us to proclaim the good news of Jesus Christ sa mga nasa paligid dito, Lord, those that we can access. So maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So right now, I would like to introduce once again isa sa mga pastors natin. As you well know, tinitrain natin ang mga pastors natin to preach the Word of God. At alam ko, hindi niyo ako nami-miss. Wala naman nagtatanong kung ba't di ka na nagpe-preach, Pastor Bong, you know. But it's all right. No? Jesus loves me. Amen. Mahal ako ng Panginoon, Lord. Hindi, just kidding. Natutuwa naman ako makita yung mga pastor natin na, nagle-level up. No? So, continue to pray for our pastors. Siyempre, huwag natin i-compare ang mga pastors natin because they are all being formed by the Lord sa kanilang journey. No? So, kasama yon. Kaya ngayon, yung introduce ko sa inyo is somebody na pag ini-introduce ko siya, feeling ko ako yung assistant. Ako yung personal assistant niya. Kasi the way na nagdadamit siya, parang na-insecure ako. So tawagin na natin, okay? So kita nyo, si Pastor JV, yung itsura niya, mga kapatid. Ako po yung assistant niya na pag sakali kailangan niya ng masahe or whatever. But anyway, let's pray for him kasi he will be delivering the Word of God today. Okay? So lay your hands, extend your hands sa kanya. Lord, we lift up to you si Pastor JV. We ask you na you anoint him with your Holy Spirit. Tulungan mo siya to preach with clarity and consistency. And may the word of the Lord come out of his mouth. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, amen. Thank you po, Pastor Bong. Lilawin lang natin, no? Sino sa inyo yung nakakamiss kay Pastor Bong mag-preach? Okay, taas ang kamay. Oh, Pastor, next week. Hindi. Hindi, muli po, good morning sa inyong lahat. At maraming salamat po for coming over today to celebrate yung gathering natin as one body. Alam ko medyo, di ba, nakakapanibago yung lugar. Tama ba? No, medyo mas tight tayo ngayon, pero okay lang naman yun, no? Yung close tayo. Okay. So bago po tayo magpatuloy, gusto ko rin take yung opportunity na to muli para pasalamatan ng ating mga workers na nag-prepare, nag-ayos sa lugar na to. Palakpakan po natin sila. Alam nyo po, since yesterday, nag-prepare na sila ng lugar na to. Tapos kaninang umaga, maaga rin sila pumunta. Yung iba walang tulog. Para lang, alam mo yon, maidaos natin yung ating Sunday worship celebration ng maayos. So glory to God for their lives. Isa silang gift sa Panginoon. Alam niyo po yun, pwede rin naman po natin silang extend natin yung thankfulness natin sa pamamagitan siguro ng pag-appreciate. Libre natin sila sa tudings, Aizu, ano ba yung mga nasa baba? Kanin bawang, sumyo, malayo na yung sumyo, doon na yun eh. Diba? Anli sushi sa ano?
Ayan, okay. Okay, sama niyo ako. Hindi, pero right now we are continuing on with our series na pinamagatang Green Flag. Sino po sa inyo, first time nyo na-encounter ang term na green flag? Ngayon lang. Okay, wala na. Meron bang familiar sa term na green flag? Pwede mo makita ang mga kamay? Yung pag tinanong ko kayo, alam ko yung green flag. Okay, so para lang po sa mga maaring hindi pa nakakaalam kung anong ibig sabihin ng green flag. Papaliwanag ko po siya sa wag, saka yan. Ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi po nating red flag ang isang tao, yan ang wag. Wag mong sundin yan taong yan, wag mong gayahin yan taong yan kasi red flag yan. Wag. Okay? So, ano ang green flag? Ang green flag na tao, yung masasabi mong, yan. Yan yung taong yan. Yan taong sundin mo, yan yung taong na dapat naisin mong maging ikaw kasi yan taong yan, green flag yan. Okay, nai-gets nyo na po kung ano ibig sabihin ng green flag sa red flag. So yun lang po yun. And ang pinag-usapan po nito kasi we want to pursue healthy relationship at mangyayari lamang po yun if we desire bilang isang parte ng body of Christ to be a green flag. Kasi aminin man natin at sa hindi, ang bawat isa sa atin, meron talaga tayong mga red flags. Okay? Ako po ay may red flag, tayo po ay may red flag. At ito yung mga bagay na maaari nating ilapit sa Panginoon upang maproseso at maging green flag tayo. So samahan niyo po ako sa isang panalangin bilang pagpe-prepare naman ng puso natin sa mga nasabihin sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Samahan niyo po ako. To our God, our Father in heaven, who is also here in this place. Maraming salamat po, Panginoon, sa lugar na malamig, sa lugar na kung saan maaari kaming magsama-sama upang makapakinig ng iyong salita, upang ma-celebrate, Panginoon, yung you bringing us to this family. Lord, ang prayer namin ngayon, Lord God, as you have spoken in us personally sa mga worship songs kanina, Lord God, at pati kay Tita Fatima. Lord, we ask and pray na ikaw ang patuloy na mangusap sa amin sa mga oras na to. Nawa, Lord God, yung the things, Lord God, that you will reveal to us, may we receive it openly, Panginoon. And may we recognize, Lord, na itong mga bagay na to maaaring painful, maaaring something we can rejoice on. But may we recognize, Lord God, na ito ay nanggagaling sa iyo. So hayaan mo kami, Panginoon, na ikaw ang marinig namin at ikaw, Panginoon, ang ma-encounter namin sa mga oras na to. Maraming salamat po, Panginoon, dahil alam namin naririnig mo ang aming mga dalangin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Gusto ko pong simulan ang sermon natin ngayon sa statement na ito. Hirap buksan, Ayan. Okay, so si PS po, last week, nagturo siya patungkol sa intro ng buong series natin. Tinuro po niya na discipleship is the key to experiencing healthy relationship. Pag sinabi po natin discipleship, hindi lang to yung basta-basta natututo lang tayo mula sa ating Panginoon. Nung unang panahon po, pag sinabi mong disciple ka ng isang rabbi, ibig sabihin nun, you commit yung life mo nasamahan yung rabbi na yon. Ibig sabihin, hindi ka lang natututo sa pamamagitan ng pagtuturo niya, pero yung mismong buhay niya, as you follow him, natututo ka bilang isang disipulo ng rabbi na yon. And we see that sa scripture, di ba, kuwari sina Peter, tinawag ni Jesus Christ, nangingisda, tapos bitawan niyo yung lambat niyo, sumunod kayo sa akin. Tapos all throughout, nakikita natin consistently si Peter kasama si Jesus. Kasi yun yung discipleship. Discipleship is not just has something to do with learning, pero most importantly, may kinalaman to sa kumparaan ng pamumuhay. And when we say we are disciples of Jesus, ibig sabihin, we live daily ng kasama siya. Nakikinig tayo sa Kanya, natututo tayo sa Kanya. And discipleship is the key to experiencing healthy relationship. That our relationships will only be healthy if we follow Jesus Christ as His disciple.
So yun ang magiging hugot natin sa buong buwan. Sa mga susunod pong linggo, including now, ang pag-uusapan natin ay certain topics kung saan pwede kang maging green flag. Pwede kang maging disciple ni Jesus Christ sa mga bagay na yan. At pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa communication. Ibig sabihin yung pakikipag-usap natin sa bawat isa. At gusto kong simulan ng pag-uusapan natin sa statement na to. Our experiences growing up shape our communication today. Isang example po ay yung father ko. Nung time po na nabubuhay siya, madalas ako nagigising sa boses niya. Hindi dahil sa sinisigawan niya ako, pero may sinisigawan siya, definitely. Okay? Umaga po magigising ako, ang father ko po ay Ilonggo. Okay? For some po na maaaring Ilonggo dito. Okay, yung tatay ko. Okay? Magigising ako sa boses niya na, why ka rin pagkaintindi? Why ka mo pagsabat? Ganun siya magsalita. Tapos ako, iniisip ko, magigising ako. Sarap ng tulog ko, di ba? Tapos, alam niyo yung bigla kayo magigising na may sumisigaw? Di ba? So, parang papabalikwas ako. Tapos iniisip ko may umaaway sa tatay ko. So, anong gagawin ko? So, magmamadali ako, tapos lalabas ako ng kwarto ko para tingnan kung sino yung kaaway niya, tapos samahan siya kasi baka ano yung mangyari. Paghawak pa lang po ako sa doorknob, biglang maririnig ko tumatawa. Hindi ko siya tumawa. Okay? So, parang tataka ako, ano nangyari? Akala ko may kaaway ito, ba't biglang tumatawa? Tapos pagbukas ko, may kausap lang pala sa telepono. Okay? So, tinatanong ko, bakit ganun yung tatay ko? Naalala ko po, sinabi niya na may time na nung lumalaki siya sa syudad ng Iloilo City, nagkaroon ng pagkakataon na hindi sila kayang suportahan nung family nila. Kasi siyam sila. Konti lang, no? Okay. Siyam sila, magkakapatid. Siya yung isa sa mga unang panganay na lalaki siya. So, dahil sa hindi sila kayang suportahan lahat, pinatira siya sa isa sa mga kamag-anak namin sa bundok. Okay, sa medyo probinsyang side ng Iloilo. Tapos po, noong mga panahon na yon, yung lugar na yon, magkakalayo yung bahay. Para magsabi ka ng magandang umaga sa kapitbahay mo. Okay. Maayo aga! Okay, sasagutin, maayo aga ka Rod! Okay, so ganun sila magsagutan. So nung bumalik siya sa sa syudad, nadala niya yun. Pag nag-uusap sila sa pamilya nila, pasigaw lahat. Kasi, yung experiences natin growing up shapes our communication habits today. At hindi lang naman yon, maaaring may iba pa kayong naisip. Kunwari, maaaring sa bahay nyo, inaalaw kayo na sumagot sa magulang nyo. So, ganun tayo makipag-communicate sa lahat. Walang preno, alam mo yun, hindi nagpipigil. Or di kaya naman, maaari namang, hindi kayo pwedeng magsalita sa bahay nyo. Kaya pagdating sa mga relationship, natatakot tayo na magsalita ng totoo. Kasi baka either masaktan tayo, or di kaya baka baliwalain yung sinasabi natin. Yung mga experiences natin nung bata tayo, shapes kung paano tayo makapag-communicate ngayon. And we parang assume na ganun na talaga makipag-communicate. Kaya pag pumunta tayo sa church setting, di ba, dito parang nagkakaroon tayo ng opportunity para maging totoo sa bawat isa. Minsan, yung paraan ng pagsasalita natin, pakikipag-communicate natin, nagkikreate siya ng conflict, nagkikreate siya ng gulo sa among us. O di kaya naman, ikaw mismo, nahihirapan kang i-express kung ano man yung nararamdaman mo. Kasi, yun yung kinalakihan mo eh. Pero right now, pinagsama-sama na tayo ng Panginoon sa lugar na to bilang isang pamilya. At ang nais niya din, ay hindi tayo yung parang nakasanayan lang natin. Nais niya sa atin is yung ma-experience natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mamuhay kasama ang pamilya niya. Ibig sabihin nun, may mga kailangan talagang magbago. At ang babasahin po natin ngayon ay galing sa Ephesians 4:25-32. Konting summary lang po, no?
Sa Ephesians po, ang Ephesians 1-3, may pagtuturo si Paul na may kinalaman sa gospel na we are already reconciled with God. Tapos we are united with Jesus Christ. Tapos dinala niya tayo sa family as member kasi kasama yun sa calling natin, yung maging parte tayo ng katawan ng Panginoon. Pero with all the imperfections, sinasabi niya na we are to be a person who speaks the truth in love. Yun yung sinabi niya. Kaya may mga bagay na dapat tayong i-put off. Ibig sabihin, tanggalin daw natin yung mga luma nating pamamaraan. Tapos let us put on yung mga ways at pamamaraan ng isang miyembro ng pamilya ng Diyos. Okay, so yun po ang titingnan natin ngayon sa Ephesians. Titingnan natin yung mga examples ni Paul. Kung paano ba talaga para tayo makipag-communicate better sa bawat isa. And in return, mag-grow ang bawat isa. Hindi lang para sa'yo, pero yung mga taong paligid mo, as you communicate better, as yung person na kasama mo communicate better, our community grows stronger. So yun po yung pag-uusapan natin. Meron tayong dalawang ways na pwede nating gawin in order for us to become better communicators sa loob ng church. I mean, communicating sa bawat isa with love and with truth na nanggagaling sa Panginoon. Ngayon po, itong two ways na to, hindi po to ligtas points. Nililinaw ko lang. Sorry po, sa mga medyo advanced sa edad, ibig sabihin ligtas points po yung in-earn mo yung way mo papunta sa langit. Okay po? So yun, hindi to ligtas points. Kasi ang katotohanan ay tayo, nung sinabit natin yung life natin kay Christ, we are already saved, we are already justified, reconciled, and united in Christ. Amen po ba yun? Amen. Pero He also wants us to experience yung same kind ng buhay na kasama siya habang nandito pa tayo. That's why si Paul dito sa Ephesians, babasahin natin, sasabihin niya, what are the ways? Kung paano tayo makakapag-communicate better and in turn, makakabuhay tayo ng life na, alam mo yun, yung masasabi natin ang sentro talaga ay si Kristo. Okay? So ready na po ba tayo? Amen. Okay, so tingnan po natin. Ang una po is process our issues with God. Sabi ni Dallas Willard, ang goal ng spiritual formation is not behavior modification, pero ang goal ng spiritual formation is yung ma-process natin yung issues natin, nakasama si Lord. And in turn, babaguhin doon ang ating behavior. Hindi yung nasa labas, pero yung ugat kung bakit lumalabas yung mga nasa labas. Tingnan natin itong sinasabi ni Paul dito. Sabi niyo Paul dito, therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are members of one body. Since we are members of one body, which is Christ, dapat tayong magsabihan ng kung ano ang totoo at hindi yung mga kasinungalingan. Lilinawin ko lang po, ang ibig sabihin ng truthfully, ay hindi yung parang magsabi ka lang ng totoo. Okay? With love. Yun yung sinabi niya sa Ephesians 4:15 eh. Hindi yan yung parang, alam mo may bakery ka ngayon, may tinapay ka. Okay? Putok. Hindi yung hindi yun yung truthfully. Okay? Hindi sinasabi ni Paul na magsabi lang tayo ng totoo. Yung sinasabing truth dito is the very words of God sa kanyang scripture. So pag sinabing we are to speak truthfully to one another, dapat tayong magsabihan ng mga katotohanan na nanggagaling sa Panginoon regardless of the situation we are in. Nagets po ba? Now, ano naman yung falsehood? Falsehood doesn't necessarily mean na kasinungalingan. Ang falsehood po dito ay mga bagay na maaaring kung pinaniwalaan natin sa mundo. Kasi it's either it makes sense o di kaya mukhang maganda pakinggan. Isa po sa narinig ko ngayon this week sa opisina. No? Ang sabi nung isang narinig ko, okay lang yan na magsabi ka ng kung ano man yung nararamdaman mo. Nararamdaman mo yan eh. Sabihin mo, kahit na nakakasakit na sa paligid mo. So mukhang maganda, pero at the same time, hindi ito ang will ni Lord
para sa atin. We are to reflect kung ano ba yung mga bagay na maaaring pinaniwalaan natin na nanggaling sa mundong to na hindi naman talaga tugma sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Kasi we are to speak truthfully base sa sinabi ng Panginoon. Gets po ba? So yun po yun. Okay, so nagbigay po siya ng 2 examples kung ano ba dapat nating gawin para maiproseso itong mga bagay na to. Una po, ito yung sinabi niya, in your anger, do not sin. Posible po na magalit pero hindi ka magkasala. Okay? In your anger, do not sin. Na sabi nito, do not let the sun go down while you are still angry. Hindi po ito yung maghihintay ka ng 6:00 bago mo batiin yung kaaway mo. Okay? Pagdating ng 6:00, bati na kayo. Hindi po ganun yun. Okay? Ang sinasabi po dito ni Paul ay, okay, sa mga moments na magagalit ka, do not sin. Huwag ka kagad mag-react doon sa nararamdaman mo. Iproseso mo muna. Huwag mong hayaan matapos yung araw na kinikimkim mo yung galit na nararamdaman mo. Come before the Lord. Tapos present mo yung nararamdaman mo. Tapos ask the Lord, bakit ako nagagalit, Panginoon? Ano bang ginagawa mo sa akin? Hindi yung mag-react kagad sa galit, pero yung coming before the Lord. Tapos allow it to be processed by Him. Isa po sa mga na nare-realize ko lately ay meron talaga akong anger issues. Okay. Which baka yung iba sa inyo pag nakikita ako, mukha namang hindi ako galit. Okay. Pero po, pag kunwari po, nakasakay ako sa kotse ni Jeric, tapos biglang may tumawid. Naku, ano na yan? Parang, ano ba naman yan? Bakit naman? Tamang tawiran ba yan? Taas pa, no? May tawiran dun eh. Ba't di siya tumawid dun? Parang gano'n. So, may mga anger issues ako na nanggagaling. Yesterday po, pumunta kami may meeting kami ng mga pastor. Tapos pagka uwi ko, naisip ko, kumain na ako sa labas kasi pag uwi pa ako, 1:00 na, naisip ko baka wala nang naihanda si mama kasi 1:00 na eh. Baka naisip niya kumain ako sa labas. So pumunta po ako sa isang fast food malapit sa amin para umorder ng pagkain. Okay, nandun po ako, tingin ko ang tamang oras ay 1:45. 1:45, order ako, ganyan. Tapos naupo ako. Kasi iniisip ko, magproseso muna ako nung ituturo ko ngayon. Ganyan. Tapos, 2:00. Wala pa rin po yung pagkain. Okay. Alam niyo po yung pakiramdam ng gutom kayo, tapos, nag-aantay kayo ng pagkain. Okay. Ang tawag po dyan, hungry. Okay. Hunger saka angry. Okay. Hungry. Okay. So, medyo nagagano na ako. Tapos naisip ko, hindi, magtuturo ako tungkol sa paano mag-communicate better, kung paano hindi magalit. So maghihintay ako, Panginoon, bigyan mo ako ng grace para kayanin ko to. Okay? 2:15. Panginoon, tulungan. Okay. So nandun pa rin ako nakaupo. Tapos medyo nakikita ko na yung sarili ko doon sa counter na nakatayo. Tapos sinasabi na 30 minutes na akong naghihintay. Okay, pero kinalma ko po ang sarili ko kasi magtuturo nga ako ngayon eh. Okay? 2:30. Okay, wala pa rin po. Okay po. So nung patayo na po ako, biglang tinawag yung number ko. Okay? Kinuha ko na lang yung pagkain ko. Pero na-realize ko po, during that time, bakit ba ako nagagalit? Saan ba nanggagaling yung galit ko na yun? Na-realize ko po, nanggagaling yung galit ko yun kasi lumaki ako sa family na hindi pwede ang failure. Hindi pwede ang failure. Kasi pag nag-fail ka, hindi ka mamahalin. So, tingin ko doon sa mga, ang tagal magluto, simple lang yung lulutuin yun, tagal. Parang ganun. So, hindi sila kamahal-mahal sa paningin ko during that time. And hindi yun tugma sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Therefore, I have to come before the Lord, i-claim na ako, pinatawad lang din naman ako kahit na ako'y makasalanan, ako'y palpak. At dapat ganun din yung bigay ko sa mga tao. I ask the Lord na, Lord, tulungan mo rin ako. Na yung same grace na na-receive ko kayo is the same grace na i-extend ko sa mga tao. Kasi in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. And do not give the devil a foothold.
Ibig sabihin, wag nating hayaan na yung mga kinikim-kim din nating galit ay gamitin naman ng ating kaaway para magulo yung relationship natin sa bawat isa. Sa bahay po namin, by the way po, nagkabati-bati na kami sa bahay. So, okay na kami ngayon. Pero sa bahay po, lumaki ako sa isang pamilya na nagkakaroon kami ng reconciliation sa aming mga away pag inabot ang ketchup. Okay po? So, ano po ba itsura nun? No? Kakain kami, di ba, ng sabay-sabay. Una away, basagan ng plato, siraan ng electric fan, ganyan. Yung mga electric fan po namin, yung mga naka-alambre-alambre na lang para tumayo. Parang gano'n. So, siraan ng electric fan, sigawan, ganyan. Pagdating ng gabi, kasi do not let the sun go down na galit ka pa rin. Paabot nga ng ketchup sa pagkainan. Iaabot. Bati na kami. So ganun kami magkaroon ng reconciliation before sa aming family. Maaring sa inyo hindi ketchup, toyo, o di kaya electric fan. Di ko alam kung ano inaabot sa inyo. Okay. Pero ganun po kami magkaroon ng reconciliation before. Kaya during moments na nagkakaroon uli ng gulo, kahit na hindi naman related yung away namin nung nakaraan, bumabalik dun sa conflict. Kasi nagkaroon ng foothold si Satan na, ayan, naalala ba yung huling away nyo? Naku. So nagkakagulo kami patuloy. Do not let Satan have a foothold dahil lang sa galit ka. Process it to the Lord. Lapit ka sa Panginoon. Allow mo na i-reveal niya sa'yo kung bakit galit ka. Allow natin na i-reveal ni Lord kung saan nanggagaling yung galit natin. And let Him work on that. Kasi kung tayo lang, with our own effort, walang pupuntahan yun. Only the Lord working in us through His Holy Spirit would bring about the change na hinahanap natin. Amen. So binigyan niyo pa po ng isang example. Sabi niya dito, anyone who has been stealing must steal no longer, but must work. Do something useful with their own hands that they may have something to share with those in need. Ganun din po yung example na yan. If a person ay nagnanakaw, huwag nyo lang sabihin sa kanya na kasalanan yan, huwag ka na magnakaw. At huwag mo rin na-expect na ang reaksyon niya, mali ako. Okay? Wala pong dating sa kanya yon kung behavior lang yung susubukan nating baguhin. If someone is stealing, tulungan natin siya to process it to the Lord. Bakit ba siya nagnanakaw? Dahil ba nahihirapan siya magtiwala sa Panginoon kasi kulang yung meron siya? Or baka maaari naman hinahanap niya yung joy niya sa kung man ang meron siya? Huwag nating hayaan na yung mga issues natin sa buhay natin would remain unprocessed tapos kontrolin nun kung paano tayo makipag-interact with one another. Let's come before the Lord. I-offer natin sa Kanya itong mga bagay na to. At anong resulta nun? If a person is stealing, he must work, do something useful with his own hands. Kung mapoproseso niya ng maayos yun. And in turn, that they will be something to share with those in need. Ganun din po yun. Yung mga issues natin, pagdating sa communication, when we process it, hindi lang naman ikaw yung nagbe-benefit . Other people will also benefit. Yung community natin will grow stronger. Kasi naproseso tong mga bagay na to. So I encourage you na magkaroon po tayo ng time. Una, to reflect kung ano yung mga nararamdaman natin. Alam niyo po, sa sobrang kabisihan ng mundong to, hindi tayo nagkakaroon ng opportunity para huminto. And see kung sino ba yung mga nakausap natin, nakasalamuhan natin. Tapos minsan, ang tinitingnan ko pa, kung buhay pa ba yung mga nakausap ko. Di ba? Baka sobrang sakit, parang nakatumba na, di ba? Let's take the time to reflect kung ano ba ang mga internal na issues natin. At huwag tayong huminto na aware lang tayo doon sa mga internal na issues natin. Let's come before the Lord. Ibigay natin sa Kanya yun, Lord, ito yung nangyari sa akin. Anong ginagawa mo? Ano yung ginagawa mong transformation sa buhay ko? And in turn, yung katabi natin at yung buong church will also benefit doon sa transformation na yun. Amen po ba? Amen. At hindi lang po natatapos doon. Meron pa pong pangalawa. Ang pangalawa po is practice new ways. Dahil po sa may mga kinalakihan tayo na pamamaraan
ng pakikipag-usap. At yung una is to unlearn yung mga bagay na yon. Hindi po natatapos doon. Dapat may mga bagay tayong matutunang bago kasama ang Panginoon. Basahin po natin to. Sabi dito, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful in building up others according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang natural po sa atin ay yung una. Do not let any yung unwholesome talk to come out of our mouths. Hindi lang naman po pagmumura yan eh. Minsan ito yung mga bagay na nakakasakit sa mga kausap natin. And ako po, guilty talaga ako dyan sa bagay na yan. Lalo na po sa mga tao na close sa akin. Kasi pag nagkakatuwaan na, talaga naman yung asaran, yung sabihan, parang hindi na naiisip ko ano yung pwedeng maramdaman nung tao. At may mga times na pag inaasar mo, una tatawa. Swami, ako umiiyak na doon sa pang-aasar mo. Sa pang-aasar ko. So do not let any unwholesome talk. Huwag natin hayaan yon, but let us develop new things. Only what is helpful in building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. We are to learn to speak the very words of God in order for those people na kausap natin would also be blessed, would encounter the Lord, would experience yung kabutihan ng Panginoon. And it's not, tulad nga sinabi ko, it's not something na natural. It's something na we can learn from the Lord. Kung yung una is yung proseso ng issues natin is unlearning yung mga bagay na natutunan natin, ito is learning new things kung paano mamuhay ng sama-sama bilang pamilya ng Diyos. Tuloy po natin. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. This is something po na, paano ba sa yun? Nagulat ako nung na-encounter ko tong passage na to. Kasi ang Holy Spirit po is something na binigay sa atin from the day that we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. At dahil sa Holy Spirit, we have the option to follow God and His ways. Ang sinasabi niyo, Paul, dito, ang Holy Spirit nag-grieve pag hindi nag-bring about yung change sa buhay natin. Nalulungkot siya. Kasi imbis na ma-focus niya tayo sa ating Panginoon, we do yung opposite way. Do not grieve the Holy Spirit. The Holy Spirit is grieving pag hindi natin na i-experience yung life na ninanais sa atin ng Panginoon. Also, get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Again po, these are the things na natural na reaksyon natin pag tayo ay stress, galit, takot, hungry. Okay? So sinasabi niyo, Paul, na wag na nating hayaan itong mga bagay na ito ang mangyayari sa life natin. Bagkus, let us be kind and passionate to one another, forgiving each other, as Christ God forgave you. Who among you would agree na mahirap magpatawad? Sino sa inyo mahirap mag-agree na maging compassionate sa mga tao na hindi naman ka-compassionate? Okay? Mahirap tong mga bagay na to. Pero if we would allow the Lord to work in us, this is something na pwede niyang ibigay sa life natin. This can become a reality if we would allow the Lord to teach us these things. Isa po sa mga bagay na tingin ko po tinuturo talaga sa akin ng Panginoon ay yung manahimik. Okay. Hindi po manahimik pag mag-isa ako. Manahimik ako pag may kausap ako. Kasi ganito po ang normal na thought ng utak ko pag may kausap ako. Kuwari may lumapit sa akin, no? Pastor GB, ito yung nangyayari sa akin. Habang sinishare niya sa akin yun, yung utak ko, ano ang kailangan ng taong to?
baka kailangan niya uli marinig ang gospel. Baka kailangan niyang makita yung places of grace na pwede niyang puntahan. Baka kailangan niyang makita na may pagbabago. Yung utak ko, naghahanap ng solusyon, tapos pag huminga yung tao, alam mo kasi kapatid, kung alam mo lang ang biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting balita, parang ganun. So naka-ready na yung sagot ko. Hindi talaga ako nakikinig, nag-iisip ako ng isasagot. And minsan yung mga kausap ko, hindi naman nila kailangan ng sagot eh. Ang kailangan nila makikinig. So I have to parang pull yung normal na ginagawa ko, na magtuturo ako. And just listen to that person. Kung nalulungkot yung tao, malulungkot din ako. Kung masaya siya, magre-rejoice din ako. Tapos hindi ako magbibigay ng sagot. Papasalamat lang ako sa Panginoon, tapos pag-pray ko siya siguro. And I am learning that, and masasabi ko sa inyo, hindi siya madali. At hindi pa rin ako perpekto sa bagay na yun. May mga times na nahuhuli ko pa rin yung sarili ko na hindi makinig, pero mag-isip ng sasabihin. And I have to unlearn that, and I have to come before the Lord and allow Him na turuan ako na magpigil, tapos yung magpasalamat lang kasama yung tao, malungkot lang kasama yung tao. Kasi yun ang nais ng Panginoon, matuto ng mga panibagong bagay. Isa sa suggestion ni PM, na-appreciate ko to kay PM, isa raw sa madalas na sinasabi niya sa mga counseling niya, is yung merong trigger, tapos merong action. Isa raw sa discipline na pwedeng gawin ay maglagay ng space mula dun sa trigger sa action. Kuwari natapakan ka. Okay? Ang trigger ay yung natapakan ka. Ano ang normal na action? Bakit ba ganyan? Okay. So pag natapakan ka daw, bigyan mo muna ng space yung sarili mo na kumalma at hayaan na parang ikalma yung sarili mo bago ka mag-react. Okay? Tatapakan ka, hinto, praise the Lord, may paak pa rin ako. Okay? Pero gano'n. And allow the Lord na palakihin yung space na yon mula doon sa trigger papunta doon sa action. Huminto. Pag may trigger, hinto ka muna saglit, tapos saka ka mag-react. Pag-isipan mo, pahabain mo yung space na yon in order for you to react accordingly sa kung paano ka ine-encourage ni Lord to react. Okay? Isa pa po sa ine-encourage ko sa bawat isa, for the long term naman, para matuto tayo kung paano mamuhay kasama ang Panginoon at kasama ang bawat isa, ine-encourage ko din ang bawat isa na to go through RLJ naman, real life journey. Ang real life journey is a 10 meeting na topic kung saan pinag-uusapan paano nga ba yung mabuhay ng kasama ang Panginoon at ano yung ibig sabihin nun. Okay? Alam ko po may mga nag-RLJ dito na patapos na, taas po ang kamay at hiyaw. Yung mga tatay natin yan, nakaka-proud, di ba? Nag-RLJ yan. Yun. Tapos yung mga nanay natin, mag-i-start na, di ba? Okay, so ina-encourage ko po ang bawat isa na mag-go through dun sa proseso na yon, na matuto tayo sa Panginoon at allow Him na mahalin tayo para makapagmahal din tayo sa Kanya pabalik. Pero yun po, dalawang bagay na pwede natin gawin upang makipag-cooperate kay Lord para tayo ay maging green flag sa community na to. Una po is to process yung mga issues natin kasama ang Panginoon. Pangalawa po is learn yung mga panibagong bagay na paano mamuhay ng kasama siya. And ine-encourage ko kayo na hindi madali itong mga bagay na to. Masakit malaman kung ano ba talaga yung mga internal na motivations natin, ba't natin ginagawa yung mga bagay. At mahirap din naman talaga matuto. Diba? Sino sa inyo gusto pong bumalik ng school? Okay, wala na, di ba? Okay, mahirap kasi matuto. Pero itong dalawang bagay na to, if we will ask the Lord na tulungan tayong magawa itong dalawang bagay na to, this will bring yung change na hinahanap natin. Una sa sarili natin, and at the same time, sa mga magbe-benefit din yung mga tao sa paligid natin. They will also hear yung truths ni Lord. They will be also encouraged to process yung mga bagay na meron sila kay Lord and to learn yung mga pamamaraan na to. To sum up po,
learning to communicate better helps us to grow together. If we will learn and unlearn mga bagay na maaari nakasanayan natin that are not helpful sa relationships natin, allow the Lord for Him to transform us to a person na tinawag niya to be included sa kanyang pamilya, everyone benefits. Everyone grows together if we would only learn to communicate better from God. May natutunan po ba tayo sa hapon? Hapon na ba? Hapon na. Okay. Okay, sa hapon na to. Okay, inimbitahan ko po ang lahat na tumayo. Habang nagre-reflect ako nitong passage na to as I prepare for this preaching, totoo na yung mga tumatayo din dito sa unahan are not people na perfect na sa mga bagay na to. But we are your co-companion sa journey na ito. Maaring ahead ng konti lang. Pero we are also learning from the Lord. We are also unlearning things from our past experiences, and we are also learning new things from the Lord. So ang encouragement ko po sa bawat isa ay, alam niyo yun, yung iba sa atin maaaring aware na parang, dapat aware ako sa mga issues ko. Pero minsan humihinto doon. Hindi nagpapatuloy na iproseso yon before God. Or yung iba naman maaaring wala ka ng gana na matuto from the Lord. I encourage you to ask the Lord then for strength and grace para naman matuto ka ng mga bagong paraan para hindi lang ikaw ang mag-benefit, pero yung lahat din. Pero all these things, hindi ito nag-i-start lang sa sarili nating effort. Ang pwede lang natin gawin is to come to the Lord and commit yung sarili natin na, Lord, gusto kong maging better communicator. Gusto ko pag nakikipag-communicate ako, may pagmamahal, nakikita nila yung grace mo, may pagpapatawad. Lord, tulungan mo ako. Kasi apart from you, hindi ko kayang gawin to. Yun lang ang part natin at this moment. I encourage everyone na ngayon, itong time na to, commit yourselves to the Lord. Sabihin mo kay Lord na, Panginoon, na-recognize ko na kailangan magbago. Need ng transformation. I want to love my family. Gusto kong i-love yung spouse ko. Gusto kong mahalin yung mga kaibigan ko. At mangyayari lamang to kung tutulungan mo ko to be transformed from the inside out. Then I will become better in communicating my love for them. So I encourage everyone to bow down your heads and close your eyes. With all honesty, if you think na kinausap ka ng Panginoon sa mga oras na to, may sinabi siya sa'yo na either something na encouragement or di kaya masakit, pero it's a good kind of pain na it leads to you coming before the Lord. If you are that person na kinausap ng personal ng Panginoon ngayon, as every eyes is closed, every head is bowed down, may I see a raise of hands kung ikaw tong taong to? Thank you po. Thank you. Okay, pwede niyo na pong ibaba yung kamay niyo. Let me pray for you as you commit yourselves to God. Panginoon, maraming salamat dahil even, Lord God, yung us hearing you, it's all by grace, Panginoon. It's never about kung ano ang kaya namin gawin, gaano kami kagaling, or even kung palpak kami o kung ano man. Lord, it's all by your grace, why we have the ability na marinig ka. And it's also by your grace, Panginoon, kung bakit maaaring magkaroon ng transformation sa buhay ng bawat isa.
So right now, Lord God, we come to you with humility, asking you, Lord God, to help these people with their commitment. As they seek, Lord God, help from you, nawa, Lord God, sagutin mo yung prayers nila. Tugunan mo, Lord God, yung prayers nila. Help them, Lord God, to have the motivation, Lord God, and the strength. Una sa lahat, Lord God, to become truthful sa sarili nila as they process itong mga issues na to. And tulungan nyo sila, Lord God, to come before you and lay it all down to the foot of the cross. Tulungan nyo din sila, Panginoon, to learn new things that is coming from you. Nawa itong mga bagong lessons na to would be something, Lord God, that is soul-enriching, Lord God, at talagang relevant na they would be excited, Lord God, for more. So help us, Lord God, to become better, Lord God, in communicating so that, Lord God, yung mga kasama namin sa bahay, kasama namin sa church, mga kaibigan namin, or maging yung mga nire-reach out namin would be able to see, Lord God, yung pagmamahal mo through us. Maraming salamat po, Panginoon. We know that you have heard our prayers. Therefore, Lord God, tutulungan mo kami. In Jesus' name we pray. Amen. Why don't we worship our God? I surrender, I will yield, I will bow down, I will live, I will seek you all my days, and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you alone are Lord. Let it be known. I will worship, I will praise, I will lift up your holy name. I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone
use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know, that everyone will see, will hear, will know, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Amen. Amen. Posible ang pagbabago sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Yung mga communications natin can be, may kasamang love. Posible yun sa Panginoon. If we would only just come before Him, surrender, and just continuously declare that our God is the Lord of all, even our lives. Amen po ba? Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Posible ang pagbabago. We can become better. And at the same time, yung mga tao sa paligid natin would also experience more the love of God as one church. Amen po ba? Amen. So why don't we, for the last time, let's just declare our adoration to the Lord. Let's just, through our worship, let's worship Him, showing our love for Him ngayong araw na ito. For one last time, let's sing. Come on, sing it out. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, we lift it up. I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Everybody sing. Whoever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Come on. Sing it out. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. I love you, Lord. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Let's declare. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Say it to God. Oh, I love you always. Oh, I love you always. We sing it out. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Come on, one more time. Oh, I love you always. Oh, I love you, scribe always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, and still my song to you remains.
praise. Only you will I adore. Only you will I adore. Why don't we declare as one church? With all of our hearts, Lord, we love you. Let's use our words. Let's communicate to our God that we love him. Come on, by faith. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Lift your voices up to God. Oh, I love you always. Oh, I love you always. 'Cause ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Yes, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang karapat-dapat naming papurihan sa umagang ito. And we are thankful, Lord, for teaching us how to communicate well with our Lord God. And for this, Lord, we are just bringing back all the glory and honor to you because you deserve it. This is all our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya pa marami pong salamat at magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Huwag po natin kalimutan magbatian sa isa't isa. Ayan. Thank you po again for joining us today sa atin pong online worship service. I hope po na marami kayo natutunan. But just to make a quick recap, Kuya Sai, would you like to share something? Of course, alam nyo, ngayong araw na to, kanina na-mention ko yun na ako, in terms of relationship, growing up din siguro medyo relate ako kay Pastor GV na hindi maayos yung communication namin sa family, and siguro sa kanila ketchup, sa amin toyo eh. Sa amin yung toyo, na pag pinasa yung toyo, okay na yung conflict na yun. So, very ano talaga sa akin, parang sobrang nakarelate ako dun sa tinuro sa atin ngayon, when in summary is learning to communicate better helps us grow together. Amen. And as a community, ako, isa sa mga bagay na na-appreciate ko when I came to know the Lord and when I became part of RLCC, ano siya talaga, there are even tough conversations na you have to face. Talagang harapin nyo as a community, and kahit na masakit siya, kahit na mahirap, di ka sanay, you will go through it, and as a community, and alam mo na hindi yun ginagawa dahil magsusumbatan lang kayo or anything, but it's to help each other grow together in Christ. So ako very thankful ako dun, and hopefully kayo rin po, marami rin po kayo natutunan ngayon, and maaring kayo ay on the extreme, sobra naman kayo mag-communicate, pero pwede rin kagaya ko na hindi kayo masyadong communicate. But kung anumang klase ng family background niyo o past niyo growing up, we hope na itong message natin for today has been a really blessing po sa inyong lahat. Amen. Amen. Kaya naman po, also don't forget na i-share nyo po itong live natin sa inyong mga kasama. Tag this, and if you have your life groups or you want to discuss this more with your friends, with your family, mas maganda po na i-discuss nyo ito together with them. And of course, next week po tuloy-tuloy yung ating series na Green Flags, and we hope na isa sa mga goals natin talaga is ma-reach natin yan, magkaroon tayo ng mga gantong green flags Amen. at patanggalin yung mga red flags na yan, puro green flags na lang tayo. Tama. Diba? Green flags na tayo lahat. Amen and amen. Sige po, maraming salamat po ulit. Again, for all of you who are watching us live, pasensya na po, meron lang tayong problema sa internet connection, but we hope na kahit paano napakinggan nyo pa rin po yung message ni Lord. And if not, we will be uploading a better version, and hopefully mapakinggan nyo po yun ulit ng mas malinaw. Amen. Sige po. Again, we'll see you again next Sunday See you po. po. Bye-bye po.